Okay, welcome to Honey Loves Kitchen. So today gagawa tayo ng strawberry cheesecake. Start natin sa paggawa ng crust. Ang gamit ko ay digestive. Dito dito sponsored. Crush lang natin yung digestive gamit ang processor. Pwede rin pukpukin. Alin yung mas prefer nyo. Ako kasi mas gusto ko na mabilis. Kasi ito i-ref pa natin. Kalahati lang muna. Para hindi masyadong crowded sa ating lalagyan. Yan. Medyo nakaliyad yung Okay. Tapos nakasaksak na yan. Sorry sa mga kapitbahay. Natutulog. Mabilis lang naman to. Okay. Pwede na yung unang batch. Sorry. May natutulog. Bilisan lang natin. Tayo masyadong naka-estorbo. Ang natirang 2 peraso. Ano natin. Sorry, pwede ko nang putol-putulin ganun eh. Parang mabilis na yung pag-iingay ko. Last time, ang ginamit ko ay 1.5 ganito digestive. Pero parang nasobrahan ako sa crust. So, binawasan ko siya. Isa lang. Yan. Okay naman siya. Hindi naman kailangan pino-pino. Yung parang maging parang sand lang siya. Sarado na natin yan. Tapos, yung ating crush na digestive biscuits. Lagay lang natin dito. Tapos, meron tayo ditong beer. Charot. Hindi, melted butter. Half siya nung buong bar. So, last time ang ginamit ko 1 buo. Tapos, 1.5 nito. This time, babaguhin ko kasi masyado akong na overwhelm sa ng mixture. Pero okay din naman. Mas prefer ko lang na bawasan siya. Actually, nasa stage pa ako ng na-adjust ko pa yung recipe. Pero, share ko na din. Kung sa tingin nyo maging sa inyo. Helpful ba? Yan. So, mix lang natin na para siyang buhangin na basa. Ganun. Lang natin na-coat lahat. Para pag na-chill siya, yan natin itong ating pratos. Ang gamit na. So, meron ako ditong 2 lalagyan. Isang maliit. Isang medium size lang. Yan. So, tingin ko lang sa kanilang 2. Tansya-tansya lang. Wala akong measurement na eksakto kung alin ba. Kasi depende naman yan sa size ng gagamitin yung molder. Mas prepare nyo. Pwede naman isang recipe, isang malaki. As you wish. Yan. Last time yung ginawa ko kasi makapal yung crust tapos kasama pati yung gilid. Lagyan ko din. So this time, gusto ko lang maiba. Yung ilalim lang, hindi ko lalagyan ng gilid. Pero yung pinaka-feeling natin, pareho lang ng anong gagawin ko. Pareho ng measure. Ayan, feeling ko madami pa rin eh. Maliit lang talaga yung aking lagayan. Simutin lang natin. So, sayang. Nagugas ako ng kamay ha. Sabihin nyo, ay, nawakan niya, kinamay niya. Malamang.
Kumakain nga kayo, nagkakamay, di ba? Walang maarte. So, may lang ako ditong baso. Pwede rin naman tong spatula. Pang press-press na ganyan. Actually, pwede natin umpisahan sa spatula. Tapos ikot-ikot. Para ma-flatten. Ayan. Kita ko lang ng konti. Ayan. Mapa-flatten. Tapos, para mas ma-press mo pa siya, gamitan mo ng ganito. Kung gusto nyo ng kamay, pwede din. Wala naman bawal dito. Tayo naman kakain yan eh. Hindi naman ako, di ba? Sa akin, okay yan. Kung saan kayo mas komportable. Kasi iba-iba naman tayo, di ba? Merong maselan. Gusto nyo mag-gloves pa kayo. Ano naman to eh. So, totoo lang sa restaurant, akala nyo ba naka-ano yung mga tao? No. Bare hands sila, pero nagsasanitize naman ng kamay bago sila maghawak-hawak sa mga pagkain. Yan, so ito, hindi naman kailangan totally press na press. So ito ko lang. Yan, okay na yan. Press na natin. Ito naman tayo sa mas maliit. So, kaya lang, gusto ko lang gamitin itong cute na na to. Tapos nga pala, nilagyan ko to ng liner. Pwedeng walang liner. Mas prefer ko lang may liner kasi pagka yung kukunin mo na siya dito sa lalagyan, mas madali para sa akin. At saka hindi ka nag-aalala lang, baka malusak, ganyan, madurog. Press-press lang. Okay. Okay din yung ratio na ginawa ko. Isang ganito, which is 500, alam ba to? 250 yata to eh. 250 grams. 250 grams. Tapos yung buong butter, kinalahati ko lang. Gusto nyo, lengthwise, crosswise, whatever way. Pwede yan lahat. Walang bawal. Walang mali. Actually, wala namang mali sa pagluto or pag-prepare ng meron lang, siyempre, kung iba-iba yung paraan natin, iba-iba rin yung resulta. So, ano yung mas, prefer nyo? Walang bawal. Walang mali. Okay? So, pag na-press ng ganyan, ako lang din ulit. Ito, maingat ako kasi pag tinulak ko yung ilalim, aangat siya. Yan, na-press ko na. So, chill natin to for at least 10 minutes or more. Yan, lagay ko lang muna sa fridge. So, now, magawan naman tayo ng filling para sa ating cheesecake. Strawberry cheesecake. Gagamitin natin ng aking KitchenAid. Yan. Tapos, since kailangan ko lang siyang whisk, ito lang gagamitin ko. Pang whisk. Touch lang natin ganyan. Tapos, syempre kailangan nakalock. Natin yung lock. Hindi ko pa ito masyado nagagamit, kaya medyo pasyong-asyong pa ako. Okay? Mahalan nyo naman kung nakalock siya o hindi. Tingnan natin to. Tapos itong gamitin para mailapit ko ng konti ang aking. Ayan. So, meron tayo ditong dalawang pack ng cream cheese. Itong ginagamit ko is yung murang version. Siyempre ako kasi ang tawag doon, pang laging economy. Lagi ko tinitingnan yung price. Kung okay naman yung lasa, mas mura siya. Siyempre doon ako sa mas mura. Pero kung mas prepare nyo yung mga mas mamahaling gamit, okay lang yan. Kayo naman magbabayad, din naman ako eh. So ito kasi mura siya. Compare doon sa isang klase na mamahalin, nasa kulang 3 euro isang peraso. Samantalang ito nasa 99 cents. Wala pang 1 euro ang isa. So sa dalawa, 2 euro, let's say 2 euros versus doon sa kulang 6 euros. Pero yung lasa naman niya,
ano din, sumasabay din. Let's say. So, ito, pen ko lang. Naiano ko na to. Naitow ko na siya. Bali, from fridge, nilabas ko siya ng mga 1 oras para lang at least room temperature. Para sa cream cheese. Pero dito sa cream na gagamitin natin, kailangan naman siya na-chill. Kailangan malamig. Yun. Kailangan natin yan. Yung ating cream. Uunahin ko yung cream. Yung cream dapat hindi po ako nagpo-promote ha, pero ang gamit ko itong Bena Fresh Cream. Pwede kayong gumamit ng all-purpose cream or double cream or whipping cream. Pwede din yun. Pero sa akin, ito yung una kong tinry at okay na siya sa akin kaya hindi ko na siya babaguhin since ito din yung available. Yan. So, ito ay masyado madami. Dapat lang, mga 1 cup lang. Yung maliit lang. So, tayo na pang measure. Hindi rin naman kasi masarap kung mapasobra. Ano lang natin, measure lang natin. Tapos, lagyan ko siya ng lemon. Lagyan natin siya ng lemon. Yan. Prepare ko lang. Meron akong lemon. Tsaka, strainer. Okay. So, start natin dito. Measure. Buksan ko na ng malaki si cream cheese. Si fresh cream. Kung doon sa area nyo, merong cream din na mas gusto nyo gamitin. Isang kasi meron tayong kanya-kanyang brand na favorite, diba? Ano yung favorite nyo? Go kayo doon. Anong problema dyan? Kita natin ang kutsara. Actually, nakita ko siya. Halos ganun na yung niya kalahati. Hindi ko na gagamitan ito. Lalagay ko na siya ng buo. Scrap ko na yan. So, lalagay lang natin dito sa ating malinis na lalagyan. Yung bowl ng kitchen. Kaya ba this week? Bukas ko na lang malaki para bonggang-bongga yung pagkaano niya. Yun. Tulungan na natin ng kutsara. Maganda yung ganitong condition kasi creamy na siya. Hindi ko pa siya nawi-whisk. Creamy na siya. Mas lalong magiging creamy yung pag-whisk natin. Sa pag-whisk naman, actually, lang ako trial and error na tinitingnan ko lang kung okay na yung tsura ng niya. Yung pag-set niya. Okay, ito. Okay, gas lang tayo ng kamay. Tignan natin dumi-dumi yung ating ginagawa. Unas. Malinis po yan, bago yung basahan. Taas baba natin. Start muna natin sa 2. Pero i-on yan. Ang power ino-on. Natin. Start muna natin ito. Tansya-tansyahin nyo. Tapos, wait ko lang siya para mag-double siya yung size. Let's say, mga 2 minutes, stop kayo. Tingnan nyo kung okay na sa inyo. Yan, di ba? Umaalis na siya. Umaalis na siya.
Yan, ganyan. Hindi na siya ma-liquid ba? Pwede na yan. This stage, lalagyan na natin ang ating cream cheese. Tulad ng sabi ko, wala namang mali sa ano eh. Pero although may mga epekto yung pagkakasunod-sunod ng pagsasama-sama natin ng ingredients. Yun. Meron din talaga. Tulad niyan, pagka inuna nyo yung ano, hindi siya magkikream. Pag inuna nyo yung cream cheese, yung itong whipping cream, hindi siya magdo-double ng ganyan size. Kasi ang susunod natin gagawin, mix, as in mixing na lang. Mixing na lang natin. Ayan. So, yan ulit natin. Baulin natin. Ito natin lagay. Pero, ano lang, mabagal lang. Mahina lang. Para lang magano sila. Magsama na ba? Mga ano lang. 2. Tapos, habang naggaganyan, lagay ko na ng konti-konti yung powdered sugar. Ang ginagamit ko ay ano lang, 3/4 cup. Mas prefer nyo yung mas matamis, pwede naman kayo magdagdag siguro hanggang 1 cup. Pero more than that, parang para sa akin, ano na, magiging nakakasuya na siya. Yan, tinti ko lang nilagay. Nang maubos ko siya. Tapos, ibigaan ko siya ng lemon. May lemon. Actually, pwede naman pigana sa kanyo ilagay. Ay ako, wala lang. Ito ko lang. Yung measurement, tansya-tansya lang din. Itong, hindi naman siya kalahati. Parang more than, almost na kalahati. Almost half. Kasi pag malaking lemon, masyado namang aasin. And then, bibilisan ko na ngayon para mag-cream na siya. Yan, para mag-add na yung ano, volume. Ayan, maganda na yung texture niya. Ewan ko lang din ha, yung iba kung paano yung paraan ba sa ako. Ganito yung sa akin. Gusto kong lagyan ng konting salt. Hindi lang. Bakit daw may salt? Yung iba hindi naglalagay ng salt. Sa akin kasi, ang pagkakaalam ko, ang salt nag-i-enhance ng lasa sa baking. Yan. Hindi ba ang ganda na ng ano niya? Tsura niya. So, yung timing, 2 to 3 minutes. Ako kasi pahinto-hinto kasi tinatansya ko yung volume niya. Pag nag-double na siya ng size. Yan. Tapos, tikman ko siya ng konti. So, tikman. Ang sarap. May konting asim.
na matamis, na cheese, na may konting alat. Pang-alisuya. Yun ang tamang term. So, ngayon, ready na to. Kunin na natin yung ating, pinalamig na crust. Tagal mag-isip. So, now, lalagay na natin yung ating filling dito sa ating crust. So, scoop lang natin. Konti muna. Flat mo lang konti. Tapos ito din isa. Tsahin ko lang kung gaano yung magiging hatian nila. Siyempre, mas madami itong medium size. Ayan. Natin yan. Kasi may pang toppings pa tayo dyan. Ito, gagawa tayo ng strawberry jam. Pwede naman kayong gumamit ng yung ready to eat na. Pero ako mas prefer ko ako yung gagawa ng mismo Ganun. Ngayon, gagamitan natin ng tcharam! Ganito. Para i-flatten natin. Yan. I-flat ko lang. Na-flat na siya. Yan na. Ito man, kailangan perfect yan kasi may toppings pa yan na na fruits. Yan. Push lang natin sa mga sulok-sulok para lahat ng parts may trim. Diba? Para walang hukay. Diba? Ganda. Meron pa. Hindi pa natin. Sayang yan. Bawat patak niyan. Pakikinabangan natin. Script ko pa to. May pa to. Isang kutsara pa to. Sama yan sa binayaran natin. Na kailangan i-consume natin. Diba? Kulang ba yung ganon? O pag nanay ganon na make sure natin na hindi nasasayang hanggang sa huling patak yung syempre pinambili natin yan, pinaghirapan natin yan. Unless kayo ay pinanganak na may gintong kutsara sa bibig, diba? Mayaman yarn. Diba? Ako kasi basta ayoko ng mga nag-aaksa-aksaya. Kahit sa pamimili, bumili yung bagay na gagamitin, magluto, yung kayang i-consume, at maaari ayoko yung nasasayang na tatapon, ayaw nang kainin. So, kung ayaw mo mag-ulit ng pagkain, magluto ka lang ng sakto, diba? Ganun. Kasi minsan nakakaumay naman pero depende yan. Depende na yan sa tao. Ako kasi okay lang ng 2 klase ng ulam. 1 linggo mong pinapalit-palit para pambaon sa trabaho. Okay lang yun. Hindi naman siguro kasalanan na mag-ulit ng ulam, no? Ang daming alam eh. So, ayan. Ito lang natin. Ano siya. Chichill natin to mas maganda. Overnight. Ito. Ningit ako kasi baka magkahiwa-hiwalay siya. Okay. So, for today, hanggang dito lang muna kasi chichill ko to overnight. Mamaya papakita ko pa lang paano ako gumawa ng strawberry jam.
Ayan, syempre, hinugasan na natin yung ating strawberries. Tapos, tanggalin lang natin itong yung sungot. Huwag masyadong ikat yung ganyan lang. Sayang din pag may makuha mo. Ayan. Kain ko lang kasi malaki to eh. Ang sarap nito, ang tamis niya. Pag ganitong maroon na yung kulay ng strawberries. Panalo sa sarap yan. Dito lang ako nakakain ng sobrang natural yung pagkatamis ng strawberries. Ewan ko lang sa ibang lugar meron din mas mas matamis. Pero sa akin, so far, ito yung pinakamatamis kong nalasahan, strawberry na fresh. Dito sa Malta, meron talaga silang area na doon nagpa-farm ng mga strawberries. Ayan, overripe na siya. Ito nga yung maganda sa kasi natural yung tamis niya. Kahit maliit tamis na rin yan. Kita nyo yung pagkamaroon niya Pag ganyan ang kulay ng strawberries, kulang na lang ilagay mo sa kape. Sa sobrang tamis. May ganun. Konti lang yung lulutuin ko kasi pang toppings ko lang dun sa aking strawberry cheesecake. Masarap din kasi kainin ng fresh lang to eh. Diba? Sobrang hinog niya pero hindi siya na lulusak. Bango. Ay, grabe. Sobrang bango. Yan lang. Yung iba kasi kinakat na ganun, ako nangihinayang ako dun sa laman pa na nakukuha. Sa isang box, siguro kumuha lang ako ng mga 1/4 lang ng box. Ang halaga ng strawberries na to na nabili ko nasa 4 euro. Pero sa ibang yan, siguro nasa 5 to 6 euros isang box. Takata ko sa inyo yung box. Ito yung isang box, isang puno siya. So, ayan, kita nyo, konti lang yung kinuha ko. Punong-puno siya, tsaka halos lahat talaga hinog na hinog siya. Ang bango. Yan. Tingnan niyo may itsura niya, Sobrang maroon. Yan ang typical na matamis. Yan, so after natin hiwain, hindi ko na siya dito sa paglulutuan ko. Ilalagay lang ako start muna ng 2 tablespoons ng sugar. Kasi iba-iba din yung tamis ng sugar eh. Ito lang muna. And then, lagyan ko siya ng fresh lemon. Yung kalahati ng kanina kong ginamit. Lagyan ko siya. May lemon kasing tulad nito. Sobrang katas niya. So, yung half lang, madami ka na makukuhang juice. Pero pag siyempre, tuyot yung natapatan nyo, pwedeng isang buo siguro. Pero sa akin this time, enough na to para i-cover niya yung para mag-blend lang yung lasa. Yan. Okay. Yan. Inan ko na yung ating lutuan. Tapos, mix lang natin konti. Hindi ko siya lalagyan ng water.
Yung juice niya mismo yung magiging pinaka-liquid niya dyan. Kung prefer nyo na lagyan ng konting tubig, okay lang din naman. Mas gusto ko lang na yung sarili niyang sauce, yung sarili niyang juice, yung maging sauce niya. Sa umpisa, malakas yung apoy ko hanggang sa medyo mag-start siyang kumulo-kulo. Ito, lalagyan ko rin ng konting asin. Kunti lang. Sabi ko nga, ang asin kasi pang balance ng yun. Yeah. So, pinch lang ng salt. Pang-enhance lang ng flavor. Hindi kayo magalit. Yan. Medyo nag-start na siyang diba? Start na siyang mag-boil. Kulo na siya, bumubula-bula. Lumalabas na yung juice niya, diba? Siguro mga 5 minutes ko siyang hayaang magbo-boil. Tapos, after 5 minutes, ibababaan ko na yung hinaan ko na yung apoy niya. Since nasa pa lang siya. Pero mga 2 minutes pa lang. Gawin ko lang konti. So, titikman ko yung kung enough na ba yung sugar niya. Tsaka yung lemon. So, yung lemon, okay na. Medyo nakukulangan lang ako sa tamis. Kaya lalagdagan ko pa siya ng mga isa hanggang 2 kutsara pa. Yung kasing, na to, yung sugar na ginamit ko yung brand na hindi masyado matamis. Ngayon ko na to ha. Sinisimot ko na lang yung luma na para magkakasama na siya. So, ito ng konti. Mga 2 tablespoon pa yung inag ko. Kasi yung atin namang filling ay hindi matamis. So, kung medyo matamis to, okay lang din. Balance pa din yan. Walang mali dun. Boil natin uli. Tapos, tikman natin uli. Yan. After ng siguro mga 3 minutes na nagbo-boil siya ng medium lang yung fire niya. Tingnan natin. Tingnan natin yung texture ng mga strawberries. Wow! Ayaw naman nating malusak yan, di ba? Mas gusto natin may buo-buong ganyan. Tapos, tikman na natin ulit. Perfect na. Sa akin, perfect na yung tamis. Yung asim, yung konting alat, balance na. Sarap na yan. So, make sure lang na tunaw na yung sugar niya. Tapos, pwede natin ipatayin yung ating apoy. Okay. Tapos, papalamigin lang natin siya overnight din. Tapos, bukas natin ilalagay sa ating cheesecake. Off na natin. Ayan, after overnight, talagyan na natin siya ng toppings. Sarap. Buti ito buo pa nung inabutan ko Sarap. Diba? May pa siya. May buo-buo pa siya. Okay na yan. Tapos, yung isa,
Pakita ko sa inyo ano nangyari, ha. Ito, nakita nyo ano nangyari? Pumasok lang ako sa trabaho. Pagbalik ko, ganito na. Nangalahati na. Pwede pa yan. Hahabol pa tong ano, toppings. Wala pang toppings. Tinira na, we. Kawawa naman.